Magluluto nga kami ngayon ng bilo-bilo mga mare dahil ngayon nga ay kaarawan ng aking hipag na nasa ibang bansa. At ako nga ang na-assign sa pagluluto ng bilo-bilo kahit tinatamad-tamad ako. Siyempre kailangan natin sipagan mga mare dahil pagkain yarn. Sa totoo lang mga mare, di ko naman talaga alam lutuin to. Siyempre mga mare, gagamit tayo ng YouTube para naman matuto tayong magluto, o diba? Siyempre itong video kong itong mga mare ay ipopost ko rin sa YouTube para naman mapanood ng kagaya kong hindi rin marunong magluto. At malay mo, matsambahan niyang panoorin ng video ko, matuto rin siyang magluto ng dahil sa akin. Pagkatapos ko ngang mamekos-mekos tong tubig sa tapong, binilog-bilog ko na nga ito na parang holen. Ayan, pwede na tayong maglaro ng bulintik, charot. Kasama ko nga mga mare yung dalaga ko ditong nagbibilog-bilog dahil sa dami ba naman ito, aabutin ako ng 10-10 dito. Ewan ko ba sabihanan ko sa tuwing tambo-tambong ang lulutuin, laging ako yung ina-assign niya. Nagustuhan niya kasi yung niluto ko tambo-tambong noong kopong-kopong pa. Heto na nga mga mare at inumpisahan ko nang lagyan ng tubig tong gata ng nyug para lamas-lamasin. Ito nga yung isasabaw ko sa tambo-tambong na ginawa kong holen kanina. Siyempre bago ko nilamas-lamas yan, nagsabon ako ng kamay ha. Baka kung ano-anong iniisip ninyo. Alam nyo ba mga mare, nung mga bata pa kami, ito na naman tayo, story time na naman tayo. Tuwing nagtitimpla nga ng kape ang tatay ko noon, ito ang gata ng nyug ang ginagawa niyang gatas. Baka hindi nyo pa na-try mga mare ko, itry nyo na kasi mas masarap pa ito sa gatas pag natimpla. Huwag nyo lang sobrahan sa gata, baka sa iba kayo mapunta. At sa mga gustong umitim at mag-shine ang buhok dyan, alam nyo na. Gata lang ng nyug ang katapat niyan at makukuha mo na ang smooth and shining hair. Noong kapanahunan nga ng mga lola natin, ganito lang naman ang ginagamit-gamit nila kaya ang gaganda ng mga hair nila. Pero ngayon kung ano-ano nang ipinapahid natin sa buhok natin ngayon kaya puro chemical na. Kaya imbis na maganda, tinagkalbo na at angrag pa. Siyempre maganda rin gawing panglangis sa buhok natin ito, panghilot ng mga kasukasuang namamaga at sa mga nirarayo-rayo madyan, the best tong gata ng nyug na panghilot pero kailangan mo munang lutuin para makuha yung langis niya. Pagkatapos ko ngang mapiga tong nyug ay sununod ko ngang hiwain tong saging. Siyempre habang hinihiwa-hiwa ko nga tong saba na saging, panay ang kain ko dyan kasi nga kumakalam-kalam na yung sikmura ko. Baka mamaya maubos ko tong saba ay wala akong maisahog sa tambo-tambong. Hay, naku, patay tayo dyan. Kailangan nga maging perfect ang pagkakaluto ko dito sa tambo-tambong dahil mahirap ang mauyaw-uyaw mga mare. Kasi nga one time dati nagluto ako ng tambo-tambong mga mare. Hindi ko pa naman alam lutuin noon. Dahil hindi ko pa naman alam lutuin noon mga mare, hanggang leeg ang sabaw niya, naku, inuyaw-uyaw nila ako noon mga mare. Ang daroy-daroy ng itsura, sabi ko, bakit ganito parang tubig ang lasa? Ang mga anak ko pa naman reklamador yung mga yan. Talagang prapangkahin nila ako pag hindi masarap ang pagkakaluto ko. Kaya bihira lang din ako magluto ng ulam dito sa bahay namin mga mare dahil ngayon naglalasang tubig ko minsan. Kaya kung minsan ayaw ko nang magluto pero hanggang ngayon go pa rin. Binalatan at ginayat gahit ko na nga rin itong kamote mga mare dahil isa rin ito sa mga isasahog ko sa tambo-tambong. Kasakit na nga ng mga kamay ko dyan mga mare. Kasi nga ginawa ko ng pamukpok ng kamote yung kamay ko dyan dahil nga pagkatigas-tigas. So ito na nga yun mga mare, mag-i-start na ako magluluto. So tignan natin mga mare kung hindi pa rin ako marunong magluto ha. So ibinuhos ko na nga mga mare itong gata ng nyug sa pressure cooker namin dahil wala naman akong paglulutuan na mas malaki-laki. Hinugasan ko na nga rin itong kamote dahil ito nga ang una ko ilalagay mamaya doon sa tambo-tambong. Itong kamote na to mga mare, masyado akong pinahirapan sa paghihiwa. Buwis kamay ang nangyari sa akin dito, abay pagkatigas-tigas. Kung hindi ko pa ginawang martilyo yung kamay ko dito, abay hindi ko pa ito matatapos. Abay kailangan kong i-finish lahat ito para naman sumarap ang lulutuin ko. So inilagay ko na nga itong kamote mga mare sa gata ng nyug para lumambot-lambot na rin. Dahil madali lang naman lutuin ang ibang sangkap nito kaya inuna ko na itong kamote. Heto na nga mga mare at sinunod ko na nga rin itong mga sago. Di ko nga alam kung ang sago ba ay hinuhugasan pa o hindi na. Ako namang si ignorante dahil hindi ko alam ang gagawin ko, tinikman ko nga muna kahit konti itong sago. Ano kayang lasa nito? Tanong-tanong ko sa sarili ko, ang buong akala ko kasi ay matamis. Napaghahalatang hindi marunong magluto. Kaya nung matikman kung walang lasa, hindi na ako nagdalawang isip na hugasan. Pagkatapos ko nga mahugasan ng 3 beses itong mga sago mga mare, nilagay ko na nga rin sa pressure cooker. Dahil pansin ko nga ay malapit na nga maluto tong kamote, sinunod ko na nga rin mga mare tong saging na saba. Ano ba yan? Saging na nga saba pa. Ano ba talaga? At saka ko na nga rin sinunod to isang dambukal na holen na ginawa namin kanina. Habang tinitignan ko tong tambo-tambong na niluluto ko, sabi ko sa sarili ko, hay nako, perfect yata ito. Ano to, tsamba na naman. Hindi kaya pinag-aralan ko kaya yan. Pinag-aralan talaga. Minsan nga mga mare, natatawa na ako sa mga binablog ko. Hindi ko alam kung saan ko hinuhugot yung mga salita ko. Kasi yung iba puro kalokohan lang, baka mamaya maniwala kayo. So lumipas nga ang ilang mga minuto mga mare, eto na at malapit na nga tayo sa katotohanan. Totoo na ba to? Marunong na ako magluto. Huy, cooker yan. Pagkatapos ko ngang malagyan ng asukal mga mare, heto na nga tambo-tambong na ang itsura. So ibig sabihin nito mga mare, talagang marunong na ako magluto ng tambo-tambong dahil hindi na nadaroy ang itsura. So paano ba yan? Mayat-mayang konti, pwede na tayong kumain. Bilog-bilugan man sa inyong paningin, talagang ganyan tambo-tambong yan charot.